Ka-Express, muling umuugong ang pangalan ni Kai Sotto matapos ang mga usap-usapan na maaari siyang makatanggap ng NBA Exhibit 10 contract kasunod ng kanyang pagbabalik sa mataas na antas ng competition. Matapos ang mahabang rehabilitation mula sa kanyang ACL injury, ipinakita ni Kai na handa na siyang bumalik sa kanyang NBA dream, dahilan upang muling pag-usapan ng mga basketball fans kung alin sa mga kuponan ang maaring magbigay sa kanya ng pagkakataon. Sa ngayon, wala pang official announcement mula sa NBA o sa kampo ni Kai mismo tungkol sa isang Exhibit 10 deal o kasunduan sa anumang kuponan. Ang mga ulat at diskusyon ay nananatiling usap-usapan pa lamang at nakabatay sa posibilidad habang papalapit ang NBA Summer League at Training Camp season. Well, kung susuriin ang estilo ng laro ni Kai, maraming naniniwalang swak siya sa sistema na ginagamit ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Ang kanyang 7'3" height, rim protection, shot blocking at kakayahang tumira mula sa labas ay ilan lamang sa mga katangiang hinahanap ng modern NBA. Ang Exhibit 10 contract ay kadalasang ginagamit ng mga kuponan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga manlalaro na ipakita ang kanilang kakayahan bago ang regular season at ito rin ang naging landas ng ilang dating French NBA players bago sila makakuha ng mas malaking kontrata. Sa ngayon, ang pinakamalagang hakbang para kay Kai ay ang patuloy na pagpapakita ng kanyang kalusugan, consistency at pagiging game ready. Kapag naipakita niya ang kanyang tunay na potensyal laban sa mataas na antas na competition, hindi malayong magkaroon siya ng seryosong interest ang mga NBA team sa kanya. Ang susunod na ilang linggo ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang basketball career. At isang malaking tanong ngayon ang umiikot sa basketball community, eto na ba ang tamang panahon para kay Kai na tuluyang makapasok sa NBA? Sa nakalipas na mga buwan, malaking pagbabago ang nangyari sa sitwasyon ng Pinoy big man. Matapos ang kanyang ACL injury, marami ang nagduda kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang forma. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang pinatunayan na kaya niyang bumalik sa mataas na antas ng laro. Ang kanyang recovery ay naging mahalagang pundasyon upang muling mabuhay ang NBA dream na matagal nang sinusubaybayan ng mga milyong-milyong Pinoy. Dahil dito, nagsimulang lumabas ang iba't ibang spekulasyon tungkol sa posibilidad ng isang Exhibit 10 contract. Mahalaga ring linawin na sa kasalukuyan ay wala pang official confirmation na may nag-aalok na Exhibit 10 contract mula sa alinmang NBA team kay Kai. Ang usapan ay nakabatay sa kanyang potensyal, sa timing ng off-season, at sa pangangailangan ng ilang kuponan para sa mga developmental big men. Bakit naman madalas nabanggit ang Lakers at Clippers? Well, ang dalawang kuponan ay kilala sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga manlalarong may mataas na upside, lalo na kung kakaibang physical tools. Si Kai ay may kombinasyon na taas, haba ng braso at shot blocking instincts at kakayahang mag-floor spacing sa pamamagitan ng kanyang outside shooting. Sa modern NBA, malaking halaga ang isang sentrong kayang depensahan ang rim habang hindi nagiging liability sa opensa. Kung pag-aaralan ang estilo ng Lakers, madalas silang naghanap ng mga center na maaaring magsilbing rim protector at lob threat. Samantala ang Lakers ay kilala rin sa pagkuha ng mga manlalarong maaaring i-develop sa kanilang sistema. Hindi katakataka na may ugnay ang pangalan ni Kai sa dalawang organisasyong ito dahil sa uri ng kanilang laro. Isa pang dahilan kung bakit umiinit ang usapan ay ang konsepto ng Exhibit 10 contract mismo. Para sa maraming NBA hopefuls, ito ang unang hakbang patungo sa mas malaking opportunity. Ang ganitong uri ng kontrata ay nagbibigay ng pagkakataon ng isang manlalaro na ipakita ang kanyang kakayahan sa training camp at pre-season at sa ilang pagkakataon ay nagiging tulay patungo sa two-way contract o full NBA roster spot. May mga dating manlalaro ring dumaan sa Exhibit 10 bago tuluyang makapasok sa NBA rotation. At para kay Kai, hindi lamang talento ang nakataya, ang bawat ensayo, bawat scrimmage at bawat pagkakataong mahipakita ang kanyang depensa, rebounding at basketball IQ ay maaaring maging susi sa kanyang susunod na hakbang. Kung makikita niyang tuluyan na siya nakarecover at kaya niya makipagsabayan sa mabilis na laro ng NBA, maaaring mas lumakas pa ang interest ng mga kuponan sa kanya. At sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay manatili sa mga kumpirmadong impormasyon habang hinihintay ang anumang official na announcement. Ang potensyal ay naroon, ang pagkakataon ay posible, pero ang magiging susunod na kabanata ng NBA journey ni Kai ay nakasalalay
sa kanyang maipakitang performance sa mga darating na opportunity. Habang patuloy na uminit ang usapan tungkol sa posibilidad ng NBA opportunity ni Kai, isang mahalagang tanong ang lumabas, alin sa mga koponan ang tunay na babagay sa kanyang laro kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon. O sa pananaw ng maraming basketball observers, ang pinakamalaking puhunan ni Kai ay hindi lamang ang kanyang 7'3" height, mas mahalaga ang kombinasyon ng kanyang haba ng abot, timing sa pag-block ng tira, mobility ng isang sentro, at kakayang maglaro sa loob at labas ng paint. Ito ang ilan sa mga katanging hinahanap ng modern NBA, kung saan ang mga center ay inaasahang hindi lamang protekta ng rim, kundi maging epektibo rin sa pick and roll, fast break at floor spacing. Isa sa mga kupunang madalas sinugnay sa kanyang pangalan ay ang Los Angeles Lakers. Bagamat wala pang official na announcement na interesado ang Lakers na pirmahan si Kai, maraming mga fans ang naniniwalang maaari siya maging developmental big man sa tamang sistema. Ang Lakers ay kilala sa pagbibigay ng pagkakataon ng mga players na handang magtrabaho at patuloy na umunlad. Kung mabibigyan si Kai ng pagkakataon sa training camp, maaari niyang ipakita ang kanyang depensa, rebounding at kakayang mag-adjust sa bilis ng NBA game. Hindi rin nawawala sa usapan ng Los Angeles Clippers sa mga nakaraang taon. Ipinakita ng organisasyon na handa silang magbigay ng pagkakataon sa mga malalarong may mataas na potensyal basta't napatunayan nila ang kanilang halaga sa ensayo at pre-season. Ang defensive versatility ni Kai at ang kanyang haba ay maaaring maging mahalagang asset kung kinailangan ng kupunan ng isang rim protector na maaaring pang i-develop. Gayunpaman, hindi lamang Lakers at Clippers ang maaaring maging option. Sa NBA, maraming kupunan ang patuloy na naghanap ng mga batang sentrong may potensyal. Ang off-season ay panahon ng matinding competition kung saan dose-dose ng mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa ay naglalaban para sa limitadong roster spots. Kaya para kay Kai, ang tunay na laban ay hindi lang laban sa isang kupunan kundi laban sa iba pang mga NBA hopefuls na may parehong pangarap. Isa sa pinakamalagang aspeto na tinitingnan ng mga scouts ay ang kanyang consistency. Hindi sapat ang isang magandang laro lamang. Kailangan maipakita niya ang parang antas ng depensa, energy, rebounding at decision-making sa bawat pagkakataon. Ang NBA ay isang liga kung saan ang bawat possession ay sinusuri at ang bawat maliit na detalye ay maaaring magbukas o magsara ng pinto para sa isang manlalaro. Bukod dito, malaking bentahe rin ang pagiging healthy matapos ang kanyang ACL injury. Natural lamang na obserbahan ng mga kupunan kung gaano na siya katatag physically sa aspeto. Ang kakayang makapaglaro ng tuloy-tuloy nang walang limitasyon sa galaw ay magiging mahalagang patunay na handa na siya sumabak muli sa pinakamataas na antas ng basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.